Napansin ni Catherine na tahimik lang si Walter habang kumakain sila. Hindi ito kasing daldal o kasing animated tulad ng dati. He looked so bothered. He didn't fail to spend weekends with her. Madalas ay naglalakad-lakad sila sa beach, o kaya ay nagkukwentuhan. And sometime during the day they make ibinibigay nito ang buong atensyon sa kanya. Pero iba ang inaakto nito sa araw na iyon. There was no leisurely walk at the beach. Parang wala rin itong ganang makipagkwentuhan sa kanya. He was a bit stiff asking about her day. Napaka-formal. He didn't flirt or tease. And no signs that he was interested with making with her. Inilapag niya ang adobong pusit sa harap nito. Wala si Aling Yali kaya siya mismo ang naghain dito. Tikman mo. Ako ang nagluto ngayon. Kapag umuwi ito ng Zambales, ay lagi itong nagre-request ng adobong pusit kay Aling Yali, kaya iyon ang iniluto niya. Pinaghandaan talaga niya ang pagdating nito. Nitong nakakaraang araw ay madalang silang mag-usap sa phone. Mukhang masyado itong busy sa trabaho. Gusto niya kapag kasama siya nito, ay wala itong masyadong iisiping problema. Gusto niyang maasikaso itong mabuti, dahil alam niyang walang nag-aalaga dito kapag nasa Manila ito. Puro trabaho lang ang iniisip nito. Umasim ang mukha nito. Hindi mo na ako kailangang ipagluto. Bakit naman hindi? Nagtataka niyang tanong. Hindi ba't gusto nga ng isang lalaki sa babae ang ipinagluluto ito? It is too wifely. Tumaas ang kilay niya dahil di niya nagustuhan ang dating. Anong ibig mong sabihin dyan? Nahimigan nito ang tensyon sa boses niya. Hinamag nito ang sarili. Ayokong masyado kang magpagod, pero di niya gustong pakawalan ang issue. That isn't what you mean by too wifely. Iniisip mo ba na gumagawa ako ng paraan para ma-inlove ka sa akin? Bumantong hininga ito subalit di nagsalita, iyon nga mismo ang iniisip nito. Hindi ka naman kasi nagluluto dati. Walter, wala akong ginagawa dito sa bahay mo. Nakakulong lang ako dito. Natural lang na pag-interesan kong mag-aral ng mga bagay na wala akong panahong pag-aralang gawin dati, katulad ng pagluluto. Nagluto ako ngayon dahil wala si Aling Yali. Is that a big deal? Kung natatakot ka na mag-ayuno ko, huwag kang kumain. Gusto mo ba ipagbukas na lang kita ng delata? Or she was just a brooding that entails us cooking for you as well. Parang gusto na lang niyang itapon ang niluto niya. Kulang na lang ay samplein siya nito. Ayaw nitong mapalapit sa kanya. Ni ayaw nitong tikman ang luto niya. I am sorry. Marami lang akong iniisip. At samubo ito. Nang nagsunod-sunod ang subo nito ay kumalma siya. Siguro nga ay marami lang itong problema sa negosyo. Mula nang mag-open ito sa kanya noong nakaraan, alam niyang naging mas malapit sila ni Walter sa isa't isa. Noon lang kasi ito nag-open sa kanya tungkol sa trabaho nito. Sa kanya na-realize na wala siyang masyadong alam kay Walter maliban sa sinasabi dito ng ibang tao. Wala siyang alam sa personal nitong buhay, habang alam naman nito lahat-lahat ang tungkol sa kanya. At gusto niyang mas makilala itong mabuti. Pinagbigyan niya ito, dahil mukhang wala talaga ito sa mood pag-usapan ang problema nito. Habang naghahanda siyang matulog, ay kinabahan siya nang di pa rin bumabalik si Walter sa kwarto. Nagdesisyon siyang sunduin na ito, pero pagbukas niya ng pinto ay nakatayo na ito doon. Bagsak ang balikat nito at malungkot ang mga mata. Matutulog ka na ba? Tanong niya nang pagkatapos kumain ay naglakad na ito papunta sa direksyon ng kwarto. Ni hindi ito nanatili sa sala para manood ng TV, o makipagkwentuhan gaya ng nakagawian nila. Umiling ito. Sa guest room ako matutulog ngayon. Nagsalubong ang kilay niya. Bakit? May problema ba? Whenever he visits, he never failed to make with her. As if he couldn't get enough of her. Ngayon ay sa guest room ito matutulog. Baka naman hindi na ito interesado sa kanya. O baka may iba ng babae sa buhay nito, iyon ba ang pinuproblema nito? Hinawakan nito ang kamay niya. Come, let's talk. Inakay siya nito sa sala, at pinaupo siya sa sofa na nakaharap sa dagat. Umupo ito sa tapat niya at tinitigan siya. Parang hirap na hirap itong ilabas ang niloloob nito. Walter, ako ba ang problema mo? Tanong niya nang hindi makatiis. Paano kung may ibang babae na nga sa buhay nito? Anong mangyayari sa kanya? Pakiramdam niya ay nakaset na ang buhay niya na parte ito ng buhay niya.
Maisip lang niya na mawawala si Walter sa buhay niya, parang naputulan siya ng ugat at hindi na makahinga. Ako ang problema, hindi ikaw, just want to say sorry. Tumaas ang kilay niya. For what? Making love with you even if it is not the right time. The right time. Parang parrot niyang tanong. I still take you even if it is not your fertile period. Fertile what? Hamalakhak ito. My sentiments exactly. Your fertile period, iyon lang ang panahon na susceptible kang magbuntis. That's the perfect time to make. Then everything dawned to her. Hindi nila napag-usapan ang fertile period niya, at kung kailan lang dapat may mangyari sa kanila. Well, she didn't really care at that time. Masyado siyang maraming iniisip. Oh, hindi rin naman niya naisip iyon. All they think about was to make love and conceive. Nakagat niya ang labi. Hindi niya alam kung anong sasabihin dito. Siya ang babae. Siya ang may responsibilidad para doon. Ayokong isipin mo na pinagsasamantalahan kita. Ginagap nito ang kamay niya, at kinintalan ng halik. I am so sorry. Pareho naman nating hindi naisip iyon. Wala naman sigurong may kasalanan. So we will make, only during your fertile period. Biglang nag-freeze ang utak niya. It sounded so mechanical, so cold. Parang sinampal ang pagiging babae niya. Whenever Walter makes love with her, he made her feel so special. Ngayon ay hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Dapat ba siyang minus dito, dahil parang idinidistansya nito ang sarili sa kanya, o dapat niyang ikatuwa dahil nagsisikap itong maging gentleman, at ayaw samantalahin ang kahinaan niya. Thank you for being considerate Walter, marahan niyang sabi. Naninikip ang dibdib niya, parang gusto niyang maiyak. I really appreciate that. It is not your fertile period, so I will sleep at the guest room. Great. Alam din nito ang schedule niya. Malamang ay kumonsulta na ito sa OB-GYN niya. He didn't even bother to ask her. Pakiramdam niya ay nasa loob sila ng boardroom. Parang isang business transaction ang pinag-uusapan nila. Hindi niya matagalan pang kaharap ito. Parang gusto niyang umiyak, magwala. Tumayo siya. Kailangan niyang umalis, habang kontrolado pa niya ang emosyon niya. Good night Walter, aniya at nagmamadaling bumalik sa kwarto niya. Isinara niya ang pinto at inilock iyon. Halos hilahin niya ang sarili papunta sa kama. The bed was suddenly huge. Napahagulgol na lang siya ng iyak, habang hinahaplos ang bahagi ng kama, na dapat ay hihigan ni Walter. He was being a gentleman and all, iyon ang tama. Nirerespeto lang naman siya nito, kaya nilalagyan nito ng linya ang pagsasama nila. Napakababa ng pakiramdam niya. She was just a brooding feeling. Isang babae na gagamitin lang nito para magkaanak. Iyon naman talaga ang role niya, hindi ba? Noong una pa lang sana, ay nilinaw na niya iyon sa kontrata. Para hindi siya nasasaktan ng ganito. Para intact pa rin ang pride niya. Nasanay siyang espesyal ang trato sa kanya ni Walter. He made her forget reason. Now he made her feel so cheap. Ultimo ang simpleng ilusyon niya ay binura nito. It left her bare and vulnerable, her soul battered. She didn't know if she would allow Walter to touch her again. Paggising niya kinabukasan ay wala na si Walter. Pabalik-balik ng lakad si Catherine sa sala, habang hinihintay ang pagbabalik ni Aling Yali, mula sa pamamalengke sa bayan. Hindi siya mapakali nang matuklasang delayed siya. Nang marinig ang ugong ng sasakyan sa labas, ay sinalubong agad niya si Aling Yali pagbaba pa lang ng kotse. Manang, nabili po ba ninyo? Tanong niya. Nakangiti nitong ibinigay sa kanya ang maliit na plastic. Alam mo bang pinagtatawanan ako ng democles na tindera sa pharmacy? Akala yata nag-iilusyon ako na magbubuntis pa ako. Nako, parang masarap sa bunutan ang babae. Magte-test na po ako, sabi niya. Abot-abot ang kaba niya, habang hinihintay ang resulta. Sumandal siya sa pinto ng banyo ang makita ang dalawang pink na guhit. It's positive. Buntis siya. Kailangan na lang kumpirmahin ng doktor, pero maliit ang porsyento na mag-fail ang pregnancy test. Napapitlag siya nang kumatok si Aling Yali sa pinto. Catherine, positive ka ba? Marahan niyang binuksan ang pinto at tumungo. Opo, positive po ako. Nako, magandang balita iyan. Pinisil nito ang balikat niya. Ipagluluto kita ng marami,
at kailangang kumain ka mula ngayon. Pumapayat ka. Hindi maganda sa buntis ang payat. Kailangan ninyong kumain ng anak mo. Nitong nakakaraang araw ay nawawalan siya ng gana. Pero wala namang ibang sintomas na buntis siya. Di siya katulad ng ibang buntis na naglilihi. Kadalasan ay iyon daw ang basehan para malamang naglilihi ang isang babae. Ngayon na lang siya nag-check ng kalendaryo. Hanggat maari nga, ay ayaw niyang tumingin sa kalendaryo, o kahit anong may kinalaman sa petsa. Ayaw niyang isipin kung kailan dadating si Walter para bisitahin siya, dahil fertile period niya. Napansin lang niya ang stocks ng sanitary napkin niya na di pa rin nababawasan. Gusto niyang maging masaya na magiging nanay na siya. Matutupad na ang pangarap ni Walter. Pero parang ayaw din niyang maging masaya. Nabibilang lang din ang oras na magiging kanya ang batang iyon. Hindi rin naman siya ang kikilalanan nitong ina. Hinuyam niya ang palad. Kailangan ko pong sabihin kay Walter ito. Ayon sa kontrata, 5 milyon ang makukuha niya oras na magdalang tao siya. Her family needed the money. Nagpapagamot pa rin ang papa niya. Ongoing pa rin ang kaso ng kapatid niya. Ang totoo ay naaawa din siya sa mga taong nabiktima nito. May mga pamilya din ang mga ito. Kung pwede nga lang na siya na ang magbalik ng pera ng mga ito. Ngayon lang ulit umatake ang pagiging praktikal niya. Mula nang ipaalala ni Walter kung para saan lang ang lahat ng pinagsasaluhan nila, sinanay niya ang sarili na pera na lang ang isipin. Hindi iyon ang nature niya. That's why she had a soft spot for Walter whenever he makes love with her. But for self-preservation, she decided to settle for money. Para kapag tinalikuran niya ang lahat, hindi na masyadong masakit. Pero iba na ngayon. Magkakaanak na sila. Hindi niya alam kung kaya pa rin niyang pangatawanan ang katigasan niya pagdating kay Walter. Dahil ngayon pa lang, ay natatakot na siyang maputol ang mga sandali niyang kasama ito, at malapit na rin ang panahong mawala sa kanya ang anak niya. Tinutap niya ang tiyan. I want to have you for myself even for a while. Tayo munang dalawa. Hindi muna niya sasabihin kay Walter. Gusto lang niya ng maikling panahong makasama ang anak niya. Sa pangatlong pagkakataon, ay ihinigas ni Walter ang report ng bagong executive niya, para sa manager niyang namamahala sa Portal Construction. Ni hindi pa siya tumatagal ng 2 oras sa opisina. What is with that recommendation? Malinaw ang usapan natin. Gusto ko na local company ang pagkukunan natin ng semento. Mas nakakasiguro tayo sa kalidad nila. Bakit foreign company pa rin ang pagkukunan natin? Mainit na mainit ang ulo niya, dahil mukhang walang taong makakuha ng simpleng instructions niya. Ano bang problema ng mga tao ngayon? May sariling mga mundo. Lahat na lang ay sinasalungat ang gusto niya. Pagbigyan mo na ako dito, Walter. Kilala ko ang representative nila. Kasama ko siya sa organization noong college. Ako pa man din ang nag-encourage sa kanya na magpasa ng bid. Maganda rin naman ang offer nila. Naningkit ang mata niya at hinamplas ang mesa. Let me remind you that I am your boss. This is my company. Kung ano ang utos ko, ako ang masusunod. Malinaw ang aim natin sa kumpanya natin. We must provide more jobs for Filipinos. Dapat Filipino companies din ang suportahan natin. Can that recommendation, Miss Delcano? Nakangiti pa rin itong lumapit sa kanya, at hinaplos ang balikat niya. Isa ito sa mga walang habas na magpakita ng interes sa kanya, at ilang beses din niyang tinanggihan dahil mataas ang respeto niya sa ama nito, na isa sa nagbigay ng tiwala sa kanya, noong nagsisimula pa lang siya. Walter, pagbigyan mo na ako. Ngayon lang naman ako humiling sa iyo. I owe Sandra a lot. Marami siyang naitulong sa akin noong college kami, lalo na sa thesis ko. Parang sinuntok siya sa amoy na hindi. Di niya alam kung paanong hihinga. Nawala tuloy sa isip niya, kung anong sinasabi nito dahil nahihilo siya. What's with that smell? Sumanggot-singhot ito sa paligid. Anong amoy ba? Is that your new perfume you are wearing? No, ito pa rin yung dati. He wrinkled his nose. I don't like it. Naramdaman niyang nagrumble ang sikmura niya. Bigla siyang tumalikod, at tinakbo ang banyo. He barely made it to the restroom. Inilabas niya ang lahat ng kinain niya sa sink. Pakiramdam niya ay gusto na ring lumabas pati ng bituka niya, at iba pang lamang loob. He really felt so bad. Walter, may sakit ka.
Kailangan ka nang dalhin sa ospital, nag-aalalang wika ni Sandra at akmang lalapit sa kanya. Itinaas niya ang kamay at umiling. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Pero, gusto mo bang tumawag ako ng doktor? Yes. At palitan mo na ang pabango mo. It makes me sick.